Hello po! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng ube pastillas or pastillas de ube. Pero bago po tayo mag-umpisa o mag-start sa paggawa ng ating ube pastillas, gusto ko lamang pasalamatan yung mga nag-comment at nag-message sa atin doon sa video ng ating pastillas de leche. Dahil sa pagpapasalamat nila, dahil natutuhan daw nila ang paggawa ng ating pastillas de leche doon sa ating video na nakatulong din sa kanila upang mapagkakitaan din daw po nila. At dahil po sa mga kahilingan din ng ilan na gumawa naman daw tayo ng pastillas de ube, ay narito po ako ngayon para po sa aking kaalaman sa paggawa ng reseping ito. At ito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin sa ating ube pastillas. Ang gagamitin ko po dito ay ube halaya. Pwede rin po yung fresh grated ube or ube powdered. Then lemon. Kailangan natin ng balat ng lemon or dayap. Then condensed milk. 1 can po ang gagamitin ko dito. Granulated sugar. Powdered milk. At mga pangrap ng ating pastillas de ube, tulad ng Japanese paper o papel de hapon. So, ang tawag nila dito is flour paper. Then, bond paper, colored cellophane. Depende sa inyo kung ano ang gusto nyong ipangrap o ipangbalot sa ating pastillas de ube. Or, pwede rin itong cleared cellophane para makita yung talagang kulay ng ube pastillas. Okay? Ito po ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng ating pastillas de ube. Mag-start na po tayo. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin o unang gagawin natin, meron tayo ditong medyo makapal na wok or kawali. Ang gagawin po natin, ito pong ating condensed milk, ilalagay po natin dito. Ito ay lulutuin natin. Kailangan low heat lang ang gagawin natin pagluluto dito. So, kailangan low heat lang para hindi manikit itong ating condensed milk. So, itutuloy lang natin ito. Then, ngayon, napapansin po natin na nang mainitan itong ating condensed milk, medyo lumabnaw siya. So, ipagpapatuloy po natin ang pagluluto dito hanggang sa mag-thick siya before nating ilagay yung ating halayang ube. Dapat ganito ang maging texture ng ating condensed milk before nating ilalagay yung ating ube halaya. Ang gagawin natin, so lagay muna natin itong ating lemon zest. Then itong ating ube halaya. Then ipagpatuloy po nating haluin. Okay, pagpapatuloy lang po natin ang ganitong paghahalo hanggang sa makuha natin yung ating ube pastillas. Then ngayon, so nakuha na natin yung consistency nitong ating pastillas de ube. Kailangan ganyan siya, yung hindi na siya dumidikit dito sa kawali. Then dito, lalagyan natin siya ng powdered milk. 1 cup ang gagamitin ko dito. Pagpapatuloy po natin ang paghalo. Kasi itong powdered milk, isa sa nakakapagpasarap ito sa pastillas. Then ngayon, okay na po itong ating ube pastillas. So, kailangan ganito siya na hindi na siya dumidikit dito sa kawali. At kailangan siguraduhin lang natin na na-absorb lahat yung liquid na bumabalot dito sa ating pastillas. Dahil pag hindi, ang mangyayari, magme-melt yung sugar pag iniro-roll na natin ito sa granulated sugar. Pwedeng mag-melt yung ating sugar. So, para maiwasan yon, kailangan ng ganitong proseso.
kailangan ma-dry lahat yung liquid. Medyo mas mahirap gawin itong ube pastillas kaysa sa pastillas de leche. Kasi ito, gawa nung pressed grated ube or yung ube halaya. Samantalang yung pastillas de leche, milk lang yun. Yung fresh milk or condensed milk. Ang kailangan lang dun, haluin natin hanggang sa maging thick. Okay, so turn off na po natin ang heat at i-transfer na natin ito sa isang plate at hahayaan po nating mag-cool down. Then dito meron tayo yung isang medyo makapal na plate. Isalin natin dito yung ating pastillas. Then ngayon narito na po yung ating ube pastillas after na i-transfer natin dito sa isang medyo makapal na plate na nirab natin ng butter para hindi siya manikit. Ang gagawin po natin dito, hintayin lang natin mag-cool down before natin i-wrap sa Japanese paper o yung papel de hapon or colored cellophane. Okay, hintayin po natin ito mag-cool down. Then ngayon, narito na po yung ating ube or yung ating pastillas de ube after na nag-cool down. So, ang gagawin natin dito, halisin natin dito sa serving, dito sa plate. Then, ipo-form natin ang log. Tiin natin sa dalawa. I-roll lang natin. Depende sa gusto nating size o yung laki niya. Then, ang gagawin natin, i-cut natin. Depende sa gusto nating laki. Then, meron tayo ditong granulated sugar. Then, dalawang klaseng wrapping paper ang gagamitin ko dito. Meron tayo ditong violet. Itong violet, kailangan meron tayong ditong band paper. So, ang gagawin natin, then, irarap natin dito. Meron tayo dito skewer. Pag hinila natin ito dito sa may gilid, so, yun ang para natin ma-open, so hihilahin lang natin dito sa may gilid. Then, ito yung isang pang-wrap natin. Ngayon, meron din tayo dito yung clear na cellophane paper. Ito yung simple lang siya. So, gagamit ako ng dalawang pang-wrap dito. So, ito, ganyan lang siya. Simple lang. So, ito yung magiging kakalabasan ng pag-wrap natin dito sa ating ube pastillas. Okay, itutuloy lang po natin yung ganitong process hanggang sa matapos nating ma-wrap o balutin
itong ating mga pastillas de ube. Ngayon, narito po yung ating mga pastillas. After na na-roll natin lahat sa granulated sugar. Mas maganda kasi kung na-roll natin lahat ito before nating balutin. Okay, tatapusin lang po nating ibilot lahat ito. Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa ating pastillas de ube after nating matapos na maibalot lahat. Then naglagay lang ako dito sa isang gift box kasi plano kong iregalo ito sa isang kaibigan. Tamang-tama po ito para pangregalo natin sa ating mga kaibigan or kamag-anak. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!